Ngayon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, alamin natin kung anong uri ng pananampalataya at pag-uugali ang dapat nating taglayin sa pagtingin sa lubhang magkaibang reaksyon ng dalawang magnanakaw sa magkabilang panig ni Jesus sa panahon ng kanyang pagkakapako sa krus. Tingnan natin ang katuruang ito sa Luke chapter 23, verse 36. Nililibak din siya ng mga kawal na lumapit sa kanya at inalok siya ng suka at sinasabi, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." Mayroon ding nakasulat na pamagat sa itaas niya, "Ito'y ang hari ng mga Hudyo." Verse 39. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya'y sinabi, "Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan? Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama." Sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At sumagot siya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso." May dalawang magnanakaw. Ang isa ay hangal at ang isa naman ay matalino. Kung ibubuo dito, hindi inisip ng hangal ang kabilang buhay, kundi hinangad lang ang pansamantalang tulong sa pagpanig sa masasama. Gayunman, inisip ng magnanakaw na nasa kanan ni Jesus ang mundong darating sa hinaharap. Bilang resulta, nagawa niyang humiling ng ganito kay Jesus. Sa kanyang pananaw, si Jesus ang pinakamatuwid at pinakabanal, kabilang sa maraming taong nasa paligid niya at hindi siya nararapat na ipako sa krus. Ito ay tila lubhang di makatarungan sa kanyang paningin. Kaya hiniling ng magnanakaw na nasa kanan ni Jesus na, "Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Agad siyang sinagot ni Jesus ng, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso." Gayunman, lubos na naiiba ang pag-iisip ng magnanakaw na nasa kaliwa, gaya ng mga Fariseo at ng ibang mga taong nasa paligid nila. Nakiisa siya sa mga taong nangutya at humamak kay Jesus. Inusig din niya at sinira ang puri si Jesus. Sinubukan niyang samantalahin ang sitwasyon. Iniisip, "Makukuha ko ba ang pabor ng mga Hudyo kung gagawin ko ang parehong bagay na ginagawa nila?" Inisip niya lang ang kasalukuyang sitwasyon. Paano naman ang magnanakaw na nasa kanan? Sinaway niya ang magnanakaw na nasa kaliwa. Sinabi niya na, "Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Hindi niya hinangad ang panandaliang kaginhawahan, kundi inisip ang mga bagay na nasa hinaharap. Inisip niya ang tungkol sa kabilang buhay." Ito ang dahilan kung bakit niya nasabing, "Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Mga kapatid, iniisip lang ng mga hangal ang kasalukuyan. Paano naman ang matatalino? Iniisip nila ang hinaharap. Ngayon, sa pamamagitan ng kwento ng dalawang magnanakaw, pag nilay-nilayan natin ang mga sarili, iniisip, anong uri ng landas ng pananampalataya ang dapat nating lakarin mula ngayon? Sa lahat ng proseso ng paglalakad sa landas ng pananampalatayang ito, dapat tayong mamuhay ng iniisip ang langit na pupuntahan natin sa hinaharap. Huwag tayong mag-isip ng, paano ko maiiwasan ang mga pansamantalang sitwasyong ito? Paano ko maiiwasan ang mga paghihirap na ito? Sa halip, tayo ay maging ang mga higit na nag-iisip sa mga pagpapalang matatanggap natin sa walang hanggang langit na pupuntahan natin sa hinaharap. Maraming salamat.